bawal magpakain ng butanding sa Pilipinas. Pero meron kasing ibang ginagawa itong negosyo. Sa katunayan, 123 million ang kinita ng whale shark tourism sa Cebu pa lamang noong 2020. Isa sa mga pinakasikat dito ang whale shark feeding o yung pagpapakain sa mga butanding para siguradong makikita ng mga turista ang mga butanding. Pero ayon sa mga eksperto, nakakasama ito para sa kanilang mga kalusugan. Nagbabago raw kasi yung kanilang migratory behavior. Masama rin para sa kanila ang vertical feeding. At isa pa, nagkakasugat-sugat sila mula doon sa mga feeding boats. Ang kaso, yun din ang mismong nagbibigay ng hanap buhay sa mga lokal doon. So anong pipiliin natin? Yun ang tinalakay ng documentary ni Renzo Maano. Kasi hindi nga naman kasalanan ng mga lokal na mas malaki ang kita nila sa mga turista. Pero at the same time na ilalagay sa panganib ang kalusugan ng mga butanding. Mahalaga iyan dahil nasa Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking populasyon ng mga butanding sa buong mundo. I think an important thing to know about whale sharks is na hindi siguro alam ng karamihan ng tao is endangered sila. No? So, they are now threatened. I think yung naging mission ko dito is to let people learn more about the more sustainable side of this tourism activity. Kasi, so, yun yung naging hope ko na sana pag napanood nila yung film, i-support natin yung sustainable tourism. Ang hirap din talaga i-weigh, no? Pero kayo ba? Sa tingin nyo, kailangan ba talaga natin mamili between livelihood ng tao at kaligtasan ng hayop? Or baka naman may iba pang solusyon?